Hello guys! Welcome sa aking cooking series again and again and again. For today's video, magluluto tayo ng pinakbet. And yung pinakbet natin, first time kong lulutuin yung ganito dahil ang binili kong putahe or sahog nito is karneng baboy at hipon. Una, ginisa ko muna yung ating hipon. Medyo nakuntian ako dito nung nakita ko tong hipon na nilagay ko kasi parang iilang piraso lang, parang mga 6 na piraso lang, 4 kami nandito. So, naisip ko, sabi ko, dadagdagan ko to kasi baka mamaya mag-agawan kami sa hipon, di ba? Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ulit ako ng iilang piraso para naman mas marami kaming makain. As usual, gigisa lang natin yung mga hipon hanggang sa mag-half cook siya. Tapos, isi-set aside natin siya para ilalagay natin siya mamaya after maluto or habang paluto na yung ating pakbet. Nung maset aside na natin yung ating mga hipon, it's time na para igisa yung ating bawang. Nung medyo okay na yung ating bawang is isusunod naman natin yung ating sibuyas. Igisa-gisa lang natin yung ating sibuyas. Once na nag-translucent na siya, kagaya nito guys, pwede natin isunod yung ating kamatis. So, ito pa rin yung kasabayan ng mga kamatis na niluto ko nakaraan na matitigas. So, dito pa lang alam ko na medyo matigas siya. Kaya hindi na ako nakipaglaban pa. So, narealize ko lang, kaya siguro siya matigas kasi matagal na rin kasi itong naka-stock sa aming ref. Kaya siguro medyo nagkunat na yung kanyang mga balat. Pero this time naman medyo nakisama naman siya. May mga iba na nadurog ko naman kagaya niyan. May iba naman na tumatalon pa din. Nung okay na yung ating kamatis, sinunod ko naman yung ating karne. Bumili lang ako ng ½ kilo ng karne pero hindi ko rin siya nagamit lahat. Pero dito kasi sa karne na to, in-slice ko talaga siya ng medyo malaki-laki para masarap siya kainin guys. Hindi siya yung sobrang liliit. Kasi kami-kami lang naman ng kakain, 4 lang naman kami. So talagang nilakihan ko rin siya para kitang-kita rin yung karne natin. Sa nabilihan ko ng karne na to, 260 lang per kilo. Magandang karne na siya, bagong-bago pa. Hindi ko lang alam dito sa amin kasi ang mahal ng karne dito inaabot ng 360, 350 pero ito 260 lang. So malaki na to siya, liempo to. Yung isang peraso sobra kalahating kilo, parang ang binayaran ko is 145 pesos. So meron pang naiwan na kakapiranggot doon sa ref na pwede rin lutuin nila papa dito pag sila lang mga nandito. So, ang goal natin dito sa karne is ipapatoasted natin as much as possible sana. Kaso lang, hindi ko na pinatagal yung pagluluto or yung pagpapatoasted sa karne kasi nga, medyo nagugutom na rin ako. So, habang tinatoasted ko yung karne natin, naglagay na rin ako ng paminta. After ko maglagay ng paminta, tinakpan ko lang siya saglit para mas maging toasted siya. And then, saka natin ilalagay yung ating bagoong. Yung bagoong na nabili ko, masarap siya guys. Sakto lang yung alat niya. And nabili ko siya for 20 pesos. Ganyan na siya karami. Higisa-gisa lang natin yung ating bagoong hanggang sa maluto siya at makoat niya na yung buong karne. Kapag nagluluto ako ng pinakbet guys, hindi ko na siya nilalagyan ng asin. Kasi sa bagoong pa lang, medyo maalat na siya. Kaya kung maglalagay pa ako ng asin, baka mapasobra yung alat. Nung okay na yung ating bagoong at medyo toasted na din yung ating ginisa, is naglagay na rin ako ng tubig. Medyo dinami-damihan ko yung tubig na nilagay ko dito para na rin maluto kaagad yung mga gulay na ilalagay natin dito. Siyempre, mas masarap kasi sa pinakbet is yung maraming sabaw para pwede nating isabaw sa kanin at saka para makatikim din ng sabaw yung mga kasama natin sa bahay. Nung kumukulo na yung ating sabaw, gisa-gisa lang natin saglit at pwede na natin ilagay yung ating kalabasa. Guys, napaka-konti ng kalabasa na to pero alam nyo napakalaking role nito sa pinakbet natin today. Para mabilis maluto yung ating kalabasa is kailangan natin itong takpan hanggang sa kumulo ulit yung ating sabaw para mas mabilis maluto. Nung kumulo na yung ating pinakbet, chinek ko yung ating kalabasa kung medyo okay na. Dito sa part na to, hindi pa masyadong malambot yung ating kalabasa. So, ang ginawa ko is, tinakpan ko siya ulit. Pero kung makikita ninyo, medyo maganda na yung texture ng ating sabaw. Medyo malapot-lapot na siya dito. After natin pakuluan yung ating pinakbet, chinek ko na ulit yung kalabasa. And this time, medyo half-cook na siya. And kung makikita ninyo, mas malapot na yung sabaw ngayon compare kanina. Since medyo malambot na rin yung ating kalabasa, pwede na rin natin isunod yung ating talong. Kaninang umaga bumili lang ako ng mga sari-saring gulay sa labas kasi nga bala ko sana itong lutuin kaninang tanghali. Kaso lang may pasok ako at baka matagalan ako sa pagluluto.
Bumili lang ako kanina ng 2 balot ng gulay for 20 pesos each. Alam nyo guys, yung mga pinakbet na ganito, yung mga nakabalot, mura lang to dati, 10 pesos lang. Meron pa nga 15, 2 balot na. Pero ngayon guys, wala na tayong mabibili na ganun. Meron man, sobrang konti na lang kasi nga mahal na rin ang mga bilihin. Pero yung 20 pesos na per balot nito guys, marami na rin siya. Nga lang, mas marami yung talong kasi mas mura yung talong ngayon. Based sa chinek ko kanina na presyo ng mga gulay sa palengke is 50 pesos lang per kilo ng talong. Kaya mas marami yung talong natin for today's video. Nung kumulo na, hinalo lang natin ulit yung talong para ipaibabaw naman yung mga nasa ilalim na part at ipailalim naman yung nasa ibabaw na part para balanse yung pagkakaluto. Nung medyo malambot na yung ating talong, isunod naman natin yung iba nating gulay. So guys, kung makikita nyo, ito lang yung laman ng 2 balot ng pinakbet. So sabi ko sa inyo, mas marami yung talong. Ayan, may iilang sitaw, iilang okra at nag-iisang ampalaya. Alam nyo guys, yung ampalaya na yan, hindi ko na nakita kung saan na napunta nung kumakain na kami. Pero hindi kompleto kasi yung pinakbet pag walang ampalaya. Kaya buti na lang, merong nag-iisang ampalaya na kompleto yung pinakbet. So dito sa part na to, inuna kong ilagay yung ating ampalaya, yung nag-iisang ampalaya at yung ating mga okra. Kasi mas matigas to kesa sa sitaw. Pero kasi guys, mas gusto ko kasi yung sitaw na medyo crunchy pa siya or yung medyo hindi siya yung overcooked. Mas masarap siya pagdating sa mga ganito. After ko ilagay at ihalo is kinakamada ko lang na maayos yung pagkakalagay ng okra at nung nag-iisang ampalaya para balance yung pagkakaluto. So after natin takpan is naglagay tayo ng sili haba. Mas nagdadagdag kasi to ng pampabango, sa ating pinakbet. Option na lang naman yan, pwedeng yung lagnan, pwedeng hindi. And then, nilagay ko na rin yung ating sitaw. Halu-haluin lang natin ng very light para magpantay rin yung pagkakaluto. Dito sa part na to, napansin ko na medyo malapot na yung kanyang sabaw at medyo kumonte din siya. So, ang ginawa ko dito is nagdagdag ako ng konting tubig ulit. So, sa pagdadagdag ng tubig guys, need rin i-adjust yung lasa. Depende pa rin yun sa panlasa ninyo. Kung medyo maalat, dagdagan nyo ng tubig. Kung medyo matabang, magdagdag kayo ng pampalasa. Gaya ng asin at ibang pang pampalasa. Nung kumulo na ulit yung ating pinakbet is dito na yung time na pwede na natin ilagay yung half-cook nating hipon. So, mas maganda talaga pag half-cook lang yung hipon, mas malasa siya guys, at saka mas masarap siya kainin. Lutuin lang natin ng very light yung ating hipon and then after nito, pwede na natin ilagay yung ating dahon. Kung nakaabot ka na dito sa part ng aking video, mag-comment ka naman kung taga saan ka para ma-shoutout naman kita. Nung naluto na yung hipon, nilagay ko na rin yung alugbati. Kasi isa rin to sa masarap talaga na ihalo sa mga pinakbet. Though may ibang mga nagluluto na hindi sila naglalagay ng dahon. Pero ako, or dito kami sa bahay, nakasanayan namin minsan na maglagay ng mga ganitong dahon. Actually, gustong gusto ko talaga pag may mga ganitong dahon gaya ng alugbati, malunggay, or pechay. Nung nalagay na natin ang maayos yung ating alugbati, sinakpan ko lang to para maluto. Nung kumulo na, halu-haluin lang natin at ready na ang ating pinakbet. Napakasarap talaga nito guys. Tingnan nyo naman yung sabaw, tamang-tama lang. Yung pagkakaluto ng gulay, mukha lang siyang overcook pero hindi siya masyadong overcook. Yung pagkakaluto ng hipon at yung lalaki ng slice ng karne. So perfect na perfect pang ulam ngayong gabi. Ang sarap-sarap at napaka-healthy. Dito sa ating pinakbet, gumastos lang ako ng 200 pesos. 40 pesos para sa balot ng gulay, 20 pesos each yon. Tapos, bumili ako ng alugbati, halagang 20 pesos din. At 145 pesos na karne or sobra kalahating kilong karne para dito. Sa hipon naman, meron pa kaming stock ng hipon dito sa bahay at yun yung isinahog ko. Pero sa mga walang hipon, pwede nyo naman ihalo or pwede nyo naman isahog yung karning baboy, karning manok, or anumang karne ang available kayo sa inyo, pwede rin na hipon lang. Hanggang dito na lang po yung ating video. Sana po may mga natutunan kayo sa ating dish or putahe ngayong araw. At don't forget to follow, like, comment, subscribe, and share this video po para sa ating mga next na cooking serye. See you po sa aking susunod na vlog. Bye!